pala talaga yun ano. Iba pa rin mag-alaga yung lalaking mahal na mahal ka. Mas lalo kang na in love, no? Tingnan mo, oh. Kumikinang pa yung mga mata mo. Ngayon ko lang kasi naranasan yung ganon, Bes. Iba yung feeling. Dati kasi, kapag may sakit ako, talagang ako lang mag-aasikaso sa sarili ko. Kasi nga, wala naman akong kasama sa bahay, di ba? Minsan kapag andyan ka, tsaka lang may mag-aalaga sa akin. Ngayon, iba na eh. Kapag ayokong kumain, may magluluto sa akin. Kahit na nasa trabaho siya, sinisigurado niyang makakainom ako ng gamot at makakakain ako ng tama sa oras. Parang lagi pa siyang maaga umuwi kasi nag-aalala siya sa akin. Basta, iba yung pakiramdam ko. Ngayon ko lang talaga naranasan yung ganito. Kaya nga kampante ako na may mag-aalaga sa'yo. Alam ko na hindi ka pababayaan ni Jay. Kaya nga, ay, sana ganito palagi no. Lalo na sakitin pa naman ako. Kita ko talagang nag-aalala siya sa akin eh. Ang sarap palang mahalin ng tunay. Paano kung ang inaakala mong masayang buhay ng kaibigan mo ay isa lang palang ilusyon na pinapakita niya sa lahat? Bilang isang kaibigan, ano ang gagawin mo? Dahil yon ang iniisip ni Moira noong malaman ang tunay na pinagdaraanan ni Denise. Ano kaya ang gagawin niya sa hibang na kaibigan? Magkano ulit yung babayaran ko? Nasaan yung resibo? Ano bang order ko? Ano ka ba? Okay na. Ako na. Sagot mo na tong kinain ko? Huy, nakakahiya naman. Kahit yung sa jowa mo na lang ang sagot mo, wag na tong sakin. Hindi, ganyan talaga si Jay. Mahilig siya manlibre. Ayoko namang i-chismis mo ko, no? Kasama ka namin sa date namin, kaya sagot na kita. Huwag ka na magbayad. Huy, nakakahiya naman. Kapag kulang ang cash mo, sabihan mo lang ako ha. Salamat sa libre. Bes, sabay na ba tayo uuwi? Hindi, Bes. Ihatid ka na lang namin sa terminal. Okay lang ba? Ay! Anong gagawin nyo, ha? Baliw, pupunta kasi kami sa kanila. Ipapakilala ka na sa family niya? Kilala naman na siya ng pamilya ko. Nililigawan ko pa lang siya, pinakilala ko na siya eh. Ang swerte nyo talaga sa isa't isa, no? Kung ako talaga magkakaroon pa ng jowa, gusto ko yung ganyan kagaya kay Jay. Ang galing, no? Kasi dati broken-hearted ka pa. Lagi mong tinatanong kung may makikilala ka pa bang matinong lalaki. At ayan na nga, nakuha mo na. Pangarap mo pala ako, ha? Huy, ikaw talaga, Bes, ang daldal mo. Hindi kasi, ang malas ko sa mga lalaki. Lagi na lang ako umiiyak. Hayaan mo, hindi ka iiyak sa akin. Siguraduhin mo lang ha, matakot ka sa muscle ko. Kita mo to? Untog kita rito. Bes, patpatin ka. Ay, ang kulit talaga. Tawa tayo ng tawa, mga busog pa naman. Ayan na, oh love, magbayad ka na. Puro lang sila tawanan hanggang sa naihatid na nila sa sasakyan si Moira. 6 na buwan pa lang na magkarelasyon sina Denise at Jay. Masaya naman sila base sa nakikita ni Moira. Dahil kung hindi masaya ang kaibigan niya, malamang ay gabi-gabi na naman itong umiiyak sa kanya. Madalas kasing ganon si Denise sa mga lalaking nakarelasyon niya noon. Kaya sa 6 na buwang pananahimik ni Denise, senyales na yon na inaalagaan siya ng nobyo niya. Dahil magkatrabaho sina Denise at Moira, palagi silang nagkikita. Isang araw, may dumating na pagkain para kay Denise. Wow, Nax! Galing ba yan sa boyfriend mo? May note pa oh. Hanip, sana all na lang talaga kinikilig, no? Sobrang in love talaga kayo sa isa't isa. Sana naman, hindi lang sa umpisa yung ganyan. Hindi naman siguro. Ramdam mo naman, di ba? Oo nga, pero kasi 6 months pa lang naman kayo. Ang tinutukoy ko yung mga susunod na taon. Baka after 3 years magbago siya. Mga ganong bagay ba? Huwag naman sana. Siya na kasi yung lalaki na gusto ko talagang makasama habang buhay. Nagbabalak na nga kaming mag-live-in eh. Pag-isipan mong mabuti yan, babae ka. Wala naman akong problema sa live-in na yan, pero dapat pinag-iisipan niyang maigi. 2 lang kasi ang mangyayari niyan. Magiging maayos kayo, magiging mas matatag ang relasyon nyo o kaya masisira kayo at maghihiwalay.
Huwag ka na lang muna sigurong magpapabuntis hanggat hindi mo pa siya nakikilala ng husto. Isa pa, di ba ayaw mo ng live-in? Ang sabi mo pa nga gusto mo sana yung ikakasal ka bago kayo magsama sa iisang bahay. Nung medyo bata pa ako, yun talaga ang gusto ko. Pero habang tumatanda ako, nag-iiba na. Bakit ikaw? Nag-live-in naman kayo ng ex mo. Hindi nga lang kayo kinasal, di ba? Kaya nga binabalaan kita. Kaya nga sinasabi ko sa'yo na pag-isipan mong maigi. Dahil mahirap talaga yun. Ganito kasi yan, kapag nagsama na kayo sa iisang bahay, sa una niyan masaya. Yung para kayong bagong kasal, sabay kakain, magkayakap pa habang natutulog, punong-puno ng pagmamahalan. Pero kapag dumating na yung problema, ayan, dyan na yan magsisimula. Wala naman sigurong mangyayari na ganun. Imposible na walang mangyayaring problema sa relasyon nyo. Hindi yan relasyon kung wala kayong pagdadaanan na ganun. Sa akin nabuntis pa ako. Doon na nagsimula yun. Lagi kami nag-aaway ng ex ko kasi kapag walang gasol, walang pambayad ng kuryente, ang init lagi ng ulo niya. Ako yung sinisisi niya. Kaya nung naghiwalay talaga kami, sabi ko, hindi na ako mag-aasawa ulit. Alam mo naman ang kwento ko, di ba? Alalahanin mo yun lagi para hindi ka maghaya sa akin. Normal naman na magkamali ang isang tao, pero wag mo na ulitin yung pagkakamali ko. Magsasama lang naman kami, wala pa kaming balak na magkaroon ng anak. Kaya nga nagpa-inject na ako. Hoy, baliw ka! Kailan pa? Bakit di mo sinabi sa akin? Alam mo ba na makakasama yan sa matris mo? Nung nakaraan lang, bigla ko lang naisip kasi nga ayaw ko pa rin mabuntis muna. Siguro kapag mga 3 years na kami, ganun, baka ako mag-30, tsaka na lang ako magbubuntis. Mukhang wala na nga makakapigil sa desisyon mo. Basta ha, pinapaalalahanan lang kita. Ang daming payong sinabi ni Moira sa kaibigan niya dahil gusto nga niyang maging maayos ang buhay nito, lalo na sa usaping relasyon. Kilala niya pa naman si Denise. Pagdating sa pag-ibig, nawawala na ito sa sariling katinuan. Ilang linggo pa ang lumipas, nagsama na nga sa iisang bahay sina Denise at Jay. Nung uwian na nila sa trabaho, inaya ni Denise ang kaibigan niyang pumunta muna sa bahay nila. Hindi naman na tumanggi pa si Moira. Ay wow, ang ganda naman. May kalakihan pala tong unit na kinuha nyo, no? 2 kwarto talaga? Lagayan ng mga damit yung kabila. Oo, ang dami kasing gamit ni Denise eh. Bumili kami ng parang lagayan ng mga sapatos. Mas marami pa nga ang sapatos niya kaysa sa mga gamit namin sa kusina eh. Hoy, love, grabe ka naman. Sinabi mo pa, hindi ko akalain na dinala niya pala lahat ng gamit niya rito. Walang natira dun sa kabilang bahay, kina tita? Wala na. Kinuha talaga namin lahat kasi gusto niyang kunin eh. Kako sa kanya, dapat dinala namin yung mga kailangan niya lang. Pwede ko naman siyang bilan kung sakali man eh. Para naman hindi mukhang lumaya sa kanila. Paano kapag pupunta kami sa bahay nila, di ba? Anong gamit niya dun? Hoy, grabe ka naman, Denise. Hindi ka man lang nagtira sa bahay niyo. Hindi ka nun. Para namang sinabi mong ayaw mo nang umuwi sa inyo niyan ah. Ganun naman talaga yun, di ba? Ang cute mo talaga, love. Hoy, huwag kayo maglandian sa harap ko ha. Tara, kain na tayo. Hindi nga lang nakapagluto kasi lahat tayo galing ng work eh. Pero nag-order naman ako bago ko kayo sunduin. Bago yung kotse mo, no? Hindi ba kayo mahihirapan yan? Kasi huhulugan nyo pa yun. Tapos huhulugan nyo rin tong unit nyo. Hindi naman sa nakikialam ako. Hindi ba mas praktikal kung kumuha kayo ng sanlang tira? Hindi naman mahihirapan kasi maayos naman ang trabaho ko eh. Malaki ang sahod ko. Meron din akong ibang pinagkakakitaan. May investment ako. Kaya ko naman yan lahat. Saka yung sasakyan, kalahati naman na nahulog ko ron. Konti na lang babayaran. Nakaplano naman na yan lahat. Buti naman kung ganun. Nag-aalala lang naman ako lalo na sa kaibigan ko. Ayoko naman na mahirapan kayo. Tapos ang ending, siya ang sasalo sa lahat. Hindi ko naman nahayaan na mangyari yun, no? Ano pang silbi ko bilang lalaki kung babae lang palang sasagot sa lahat? Kita mo na, Bes. Hindi talaga ako nagkamali na si Jay ang kinasama ko. Kaya tama nga sila. Dapat matured na lalaki ang pipiliin natin. Yung may mga plano at may ginagawa para matupad ang plano na yon. Oo, kasi kung usapang pag-aasawa, handa na ako sa ganyan. Kaya nga nung mga nakaraang taon, focus lang talaga ako sa career ko eh. Para kung sakali na makilala ko na yung babae na mamahalin ko, kaya ko na ibigay yung buhay na pangarap niya.
Yung buhay na hindi na kailangan magtiis sa kakarampot. Oo, at ako yun? Kaya mahal na mahal kita eh. Kung gusto mo palang ibigay yung buhay na pangarap niya bakit hindi muna kayo magpakasal? Ako ang may ayaw pa. Hindi mo ba nakikita, Bes? Kahit nakasal na yung iba, nagkakahiwalay pa rin. So, hindi ka pa sure? Hindi naman sa hindi pa ako sure. Pero kasi Ang ibig niya kasing sabihin, gusto niyang magkakilala muna kami maigi. Sabi nga nila, makikilala mo lang ang isang tao kapag nakakasama mo siya sa bahay. Kung ako lang, gusto kong pakasalan si Denise. Kaso, sinasabi niya sa akin na kilalanin muna namin ang isa't isa. Sa ngayon, kung anong meron sa amin, masaya kami. Kung darating man ang araw na ikakasal kami. Hindi na muna namin iisipin yung iba. Tsaka gano'n naman talaga yun, di ba? Sa bagay, tama nga rin naman kayo. Sorry nag-overthink lang. Sobrang protective ko kasi sa kaibigan ko. Daig ko pa magulang ni Denise. Sorry naman. Nilalayo ko lang sa sakit tong BFF ko. Kilala ko kasi to kapag nagmamahal. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw nag-aalala sa kanya. Salamat din at may kaibigan siyang kagaya mo. Salamat din dahil hindi mo siya pinapabayaan. Kung susumahin, masyadong maganda ang simula ng relasyon ni na Denise at Jay. Parang mga kwento sa pelikula na laging masaya at mahal na mahal nila ang isa't isa. Kung paano rin itrato ni Jay ang nobya, ganun mismo ang trato na gusto ng mga babae na makuha nila mula sa kanilang kasintahan. Maraming tao ang nagsasabi na sobrang swerte nga ni Denise dahil lahat na raw ng hinahanap sa isang perpektong lalaki ay napunta na lahat kay Jay. Minsan pa nga, nag-usap-usap silang magkakatrabaho. Ang isa sa kasamahan nila, nagkukwento ng problema niya tungkol sa kasintahan niya. Parang nga raw pakiramdam niya, hindi na siya nito mahal. Kapag ganyan na, baby, tawan mo na. Kasi ang mangyayari lang yan, habang nagstay ka, mas lalo mo lang mararamdaman na hindi ka niya mahal. Huwag ganun. Tayo mga babae, dapat tayo yung mas pinapahalagahan. Huwag kang mag-beg. Noong mga panahon na sinasabi mo sa kanya yung nararamdaman mo, tapos binabaliwala niya lang, hindi ka na niya mahal nun. Wow, taray! Talaga ba? Ngayon ko lang narinig yan sa'yo Ang dami ko lang din kasi napagtanto at natutunan ng mga panahon na naging kami na ni Jay. Gaya ng ganyan. Noon kasi lagi akong nagbebeg sa attention, sa assurance. Totoo rin talaga na may darating na tao na ibibigay sa'yo yung mga bagay na yon nang hindi mo na kailangan pang hingiin o ipagmakaawa. Maniwala ka sa akin dahil minsan ko na rin yung napagdaanan. Tama ka naman dyan. Oo nga no, ang laki na rin ng pinagbago mo. Ganito kasi kapag tinatrato na ng tama. Kaya kayo girls piliin nyo lagi yung lalaking mahal na mahal kayo. Tama yung sinasabi nila na panalo ka kapag mas mahal ka ng lalaki. Hayaan nyo, kapag pinili nyo muna ang sarili nyo, darating din yung lalaking para sa inyo. Uy, teka, may naghahanap yata sa'yo, Denise. Lahat sila napatingin sa isang lalaki na hindi naman nila kilala. May dala itong bulaklak at pagkain. Nung inabot yon kay Denise, naghiyawan ang mga kasama niya. Bigay raw kasi yon ng nobyo niya. May mga naiinggit at nagtatanong sa kanya paano niya ipinagdasal na makilala si Jay. Kung meron pa nga raw bang ganong klase ng lalaki. Ganda ka na dyan? Aba, oo naman no. Mansari niyo ba? Akala ko sa 15 pa. Sa 15 pa nga, ganito lang talaga si Jay. Sweet siya, para namang hindi ka na nasanay. Nagpapadala talaga siya ng flowers kahit random days lang. Kahit walang okasyon. Kahit na nakatira pa kami sa iisang bahay. Ang sabi niya, gusto niya raw naramdam ko palagi yung feeling na parang nililigawan niya pa rin ako. Kaya siguro ganito. Baka nga magaya pa yun ng date mamaya Sinabi ko na lang na hindi ko sure kasi baka mag-OT tayo. May isang katrabaho na sinabi na ganun nga raw ang pangarap niya sa isang lalaki. Yung tipo na kahit na wala naman daw mahalaga sa araw na yon, bibigyan pa rin siya ng bulaklak. Kapag pagod na siya sa trabaho, aayain siyang kumain sa labas. Basta lahat na lang ng klase ng magagandang katangian. Yon ang mga papuri nila kay Denise. Basta lagi mong tatandaan ang sinabi ko Kung sakali man na magbabago si Jay, huwag kang papayag na magpapakababa ka. Oo naman no. Lagi kong tinatanim sa utak ko yan, huwag ka mag-alala.
High maintenance woman na ako. Naninigurado lang. Hirap na baka sa sobrang pagmamahal mo maging tanga ka na naman. Tandaan mo yung mga nangyari sa'yo at sa mga nangyari sa inyo ng ex mo. Huwag ka nang papayag magstay sa walang kwentang lalaki dahil lang sa pagmamahal. Iba naman si Jay sa kanila. Kasi si Jay, pinakilala na ako sa pamilya niya. Yung mga ex ko, ni isa sa mga yon, hindi ako pinakilala. Hindi lang naman yun ang basihan. Basta huwag ka mag-alala. Kaya ko ng sarili ko. Kung masasaktan man ako, andyan ka naman palagi para sa akin, di ba? Hindi mo naman ako iiwan. Oo nga, ando na ako sa dadamayan kita. Pero syempre, minsan kailangan mo magdesisyon para sa sarili mo. Hindi naman sa pinagdududahan ko yung jowa mo ha. Pinag-iingat lang kita. Tara na nga, kumain na lang tayo. Alam naman ni Moira na kahit anong paalala niya sa kaibigan niya, ito pa rin naman ang magdedesisyon sa relasyon nila. Ilang buwan pa ang lumipas, wala namang nagbabago kay Jay. Maayos siya makipag-usap. Siya pa rin ang sagot sa lahat ng gastusin. Nakikita rin ni Moira na masaya talaga ang kaibigan niya. Simula nun, para bang napatunayan na rin ni Jay ang sarili niya. Nakaya nga niyang mahalin si Denise at handa niyang ibigay ang buhay na pangarap nito. Isang hapon, nagmamadaling umalis si Denise. Teka nga, ako hinihingal sa'yo Bakit pa madaling-madali ka naman dyan? Ano bang hinahabol mo? Wala naman, mag-grocery kasi kami ni Jay Mag-grocery lang naman pala kayo. Ang OA mo naman magmadali. Hindi ba pwede na chill-chill lang? Hinahabol mo ba yung sasakyan niya? Hindi naman siguro agad magsasara ang grocery, no? 5 PM pa lang, girl. Oo nga, pero kasi gusto ko na rin matulog agad pagkatapos nun. Sige na, ikaw na ang mauna. Hindi naman din tayo sabay uuwi Ingat ka na lang ha. Sakto na nung mga panahon na yon, naiwan pala ni Moira ang susi ng inuupahan niyang bahay sa bag ng kaibigan niya. Hindi niya yun sinasadya na mailagay ron dahil nga may mga inalis siya sa bag niya at may nakasabit doon na hiniram ni Moira. Ilang beses niya pang tinawagan ng kaibigan niya. Hindi talaga sumasagot kaya siya na lang ang pumunta sa bahay nito. Nagulat siya nung makitang mag-isa lang si Denise. Nasaan na si Jay? Hindi ba kayo sabay umuwi kanina pagkatapos niya mag-grocery? May inaayos siya sa work niya. Kaalis nga lang niya Hindi ba kayo nagkasalubong dalawa? Hindi Baka hindi ko napansin yung kotse niya. Ay, yung susi ko pala. Di na ako nakauwi. Dito ka na lang kaya muna kahit mga 1 week lang. Huy, loko ka. Anong gusto mong gawin ko rito? Bakit? Ano nangyari sa inyo ni Jay? Siguro, nag-away kayong dalawa, no? Hindi Di naman kami nag-aaway noon. Sa sobrang matured niya, ayaw niyang nagtatalo kami. Kapag gusto ko ng away, siya naman yung nananahimik. Oh, bakit nga gusto mo akong dito kahit 1 week lang? Bukas kasi aalis si Jay. Nag-i-empake nga ako ng mga gamit niyo. May business trip kasi sila sa labas ng bansa. Hindi ko alam. Natatakot kasi ako Alam mo naman ako kapag mag-isa, di ba? Tapos, yung mga tao kasi rito, sabi nila may multo raw. May naririnig daw silang parang bata na tumatakbo sa hallway. Denise, ang tanda mo na para matakot sa mga multo. Sige na, bes. Hindi ko rin kasi sure. Bukas kasi pupunta si na mama. Doon sila tutuloy ng anak ko sa bahay na inuupahan ko. 1 week din sila dito Alam mo naman, gusto ko rin makasama ang anak ko. Kung gusto mo, after work, ako yung pupunta rito kasama ang anak ko. Minsan, ikaw naman nasa bahay. Ay, wag na pala. Nakakaya naman kasi nakakapagod yun. Siguro sa day off ko, ako na lang yung bibisita para naman makita kong inaanak ko. Oo, pwede naman yun. O sige na, aalis na ako Malapit na yung binukong joyride Hindi naman na yun binigyan pa ng pansin ni Moira dahil madalas naman talaga na umaalis si Jay kahit nung bago pa lang sila. Iba kasi ang trabaho ni Jay. Minsan, may mga pinupuntahan siyang kliyente sa ibang bansa o kaya sa ibang lugar. Sa buong linggo na lumipas, malungkot si Denise. Kahit na hindi niya ipahalata sa iba, ramdam yon ng kaibigan niya. Gaya na lamang isang araw, nakatulala lang si Denise sa labas ng bintana ng opisina nila. Hoy, ang OA 1 linggo pa lang kayong hindi nagkikita ni Jay. Akala mo naman 5 taon na siyang nasa ibang lugar. Ay, miss na miss ko na nga siya Miss ka na rin naman nun. Kaya nga nagpadala siya sa'yo ng flowers, diba?
Ayan nga, sinisigurado niya pa na kumakain ka kahit hindi kayo magkasama. Okay lang yan. Ganyan talaga yun. Lalo na para naman sa future niyo yung ginagawa niya, di ba? Oo nga. Oh, yun naman pala eh. Saka pauwi naman na siya. 1 linggo lang kamo, di ba? Hindi nga eh. May naging problema dun sa trabaho niya. Kaya kailangan niya magstay dun ng 1 pang buwan. Ay, kawawa naman ako. Paano ka naman naging kawawa niyan? Bes, isipin mo na lang yung mga asawa ng OFW. Yung mga taong taunan halos ang hihintayin para lang makita yung mga taong mahal nila. Ikaw nga 1 buwan lang. Para naman na yung 1 dekada para sa akin. Ang OA mo talaga. Kainin mo na lang yung bigay niya sa'yo. Sweet pa rin nga siya eh. Kasi kahit hindi kayo magkasama, inaalala ka pa rin niya. Isipin mo, wala siya, pero yung mga padala niya, akala mo nandyan lang siya sa tabi. Masasanay ka rin yan. Kasi kung ganyan ang trabaho niya, malamang yan kapag may pamilya na kayong dalawa, lagi siyang wala. Pagbalik niya naman, magkakasama na ulit kayo. Malamang yan, halos araw-araw na naman kayong nagde-date kahit nakatira lang kayo sa iisang bahay. Oo nga pala. Sa birthday ba ni Mama sasama ka sa amin pumunta doon? Sasabay na lang ako sa inyo papunta para libre na ako. Pero yung pauwi ako na. Kasi magtatagal pa kayo doon ng 2 araw pa, di ba? Ako 1 araw lang naman ang off ko. Bukas samahan mo na lang akong bumili ng regalo para kay tita. Gumala na lang tayo para malibang ka. Magkikita't magkikita pa rin naman kayo noon. Tingin mo kaya kapag nagkita pa kami, mahal niya pa rin ako? Ano ba naman yung tanong mo? Malamang, oo. Girlfriend ka nun eh. Bakit? Iniisip mo bang pagkatapos ng 1 month babalik siya na iba na yung mahal niya? Ano yun? Kung sino makikilala niya doon, ganun ba? Baka lang. Para namang sinabi mong wala kang tiwala doon sa boyfriend mo. Huwag ganun, bes. Sinabi ko sa'yo na huwag kang magtitiwala masyado sa isang lalaki. Pero hindi ko naman sinabi na pagdudahan mong maigi yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi lang kasi mawala sa isip ko yun. Alam mo yung parang may trauma na kasi ako sa ganyan. Naalala mo yung ex ko? Yung halos 2 months kaming hindi nagkita. Yun pala may bago na siyang babae. Si Mike? Iba naman kasi yung lalaki na yun. Una pa lang sobrang red flag na nun, no? Kahit nga bilhan ka ng tigbe 20 pesos na bulaklak, hindi nun magawa. Saka, pag nasa malayo siya, hindi yun nagchat-chat sa'yo. Yang si Jay, mukha namang okay. Nakikita ko na ina-update ka niya, kahit sabihin pang bihira, kasi nga may trabaho siya. Ang mahalaga doon, may assurance pa rin. Huwag kang praning dyan. Huwag mong sirain ang relasyon nyo dahil lang sa mga iniisip mong ganyan. Ay, tama ka nga. Salamat ha. Munti ka na akong sumpungin ng topak ko. Uy, wag ganun. Baka problemado na nga yung tao sa trabaho niya, dadagdagan mo pa. Hintay ka na lang, magkikita rin kayo. Kada araw, sobrang lungkot ni Denise. Kahit pa sabihin na may mga bulaklak at pagkain na halos araw-araw pinapadala sa kanya ni Jay, gusto niya na ulit makasama ang nobyo. Kung tutuusin, mabilis lang naman lumipas ang araw. Hanggang sa muli na namang nagkasama sina Jay at Denise. Kumain nga sila sa labas. Isinama pa nila si Moira. Sabi ko naman sa inyo, kayong dalawa na lang. Bigla tuloy ako nainggit. Dapat ako rin may kayakap eh. Magjowa ka na kasi. Gusto mo ba? May irereto ako sa'yo. Ay, hindi na. Okay na ako, no? May anak naman na ako. Mahirap nang makahanap ng true love ang mga gaya kong single mom. Basta ang mahalaga sa akin, masaya na ang kaibigan ko. Alam mo bang nahihibang na yan nung mga panahon na hindi kayo nagkikita? Talaga ba? Sinabi ko naman sa'yo yun, diba? Hindi nga ako makatulog kakaisip sa'yo. Naiiyak na nga ako habang mag-isa sa bahay natin eh. Ang OA naman talaga ng babae na to ah. Oh, kawawa naman ang love ko. Kung pwede lang sana kitang isama eh. Kung alam mo lang din, ikaw yung lagi ko iniisip habang nasa trabaho ko. Minsan nga, gusto ko na rin umuwi agad eh. Kung hindi lang sana ako yung pinakiusapan na ayusin yung problema. Okay lang yun, ano ka ba? Hindi lang talaga ako sanay na malayo ka sa akin. Tinanong ko nga siya, paano kunwari, ganun kayo sa iba na 3 years bago magkita? Ano ka kung gagawin niya? Basta ako, hindi ko talaga kaya. Yung 1 week na, naiintindihan ko pa. Pero hirap na ako. Nung nag 1 month na, nababaliw na ako. Tapos ang mangyayari taon pa. Baka nasa mental na ako noon. Hindi naman siguro yun mangyayari. Sa trabaho ko kasi, 2 months na ang pinakamatagal na nasa malayo ako. Hindi ko rin kaya yung aabuti ng taon.
Baka mag-resign na lang ako kapag ganun. Kahit ako mababaliw. Bagay nga kayong dalawa. Mga OA kayo eh. Sige, maiba na lang at naiinggit na ako sa sobrang kaswitan yung dalawa. Anong oras niyo pala ako susunduin bukas? Anong oras ba pwede? Siguro mga 8 a.m. na lang, no? Kung anong oras kayo aalis? Kasi pag ako ang tinanong nyo 5 a.m. sasabihin ko talaga. Pero malamang yan puyat kayo. Kaya siya, okay na ako dun sa 8 a.m. Natawa naman ako dun sa mapupuyat. Pero siguro nga, kasi miss na miss namin ang isa't isa eh. Ay, ayan na naman sila. Sige, 8 a.m. bukas. Oo nga pala, magkano tong akin? 280 tong sa pagkain, 120 naman sa drinks, no? Wag na, ako na. Ikaw na naman may sagot. Nakakahiya naman. Baka mamaya niyan sabihin nyo, sumasama na lang ako sa inyo dahil gusto kong malibre. Sige na, ako na magbabayad dito sa kinain ko. Hindi na nga. Hindi dapat pinagbabayad ang mga babae. Buti sana kung dalawa lang kayo magkasama eh. Okay lang magbayad ka. Pero nandito ako. Ano na lang ang iisipin mo niyan? Hindi kita kayang ilibre? Paano ko pabubuhayin yung magiging pamilya namin ng BFF mo? Oh, hindi galing sa akin yung salita na yan ha. Nahihiya na kasi ako. Kada kakain tayo sa labas, sagot mo na lang palagi. Yung akin, okay lang. Ako magbabayad nun. Kasi order ko yan eh. Parang sumabay lang ako sa inyo. Hindi nga ni, okay na nga. Nasanay ka lang siguro din maging strong independent woman. Yung ex niya kasi, siya rin yung nagbabayad eh. Kaya pala. Kadalasan kasi sa mga babae na sila ang nagbabayad, parang nahihiya na kapag may ibang taong nanlilibre sa kanila. Iniisip nila, natatapakan ng ego nila. Tama naman. Kaya nga hanggat maaari, ayoko magpalibre. Depende na lang kung sa sasakyan na isasabay ako. Pero kapag ganito, hindi talaga ako sanay. Ganyan din ako nung una, bes. Ano ka? First date namin, para kami mga baliw na nagtatalo kung sino magbabayad. Hindi pa naman ako sanay na nililibre ako ng babae. Talagang pinagpipilitan kung ako magbabayad. Ako ang nagyaya sa kanya ng date eh. Malamang ako lang dapat lahat ng gagastos. Akala ko kasi aayain mo ako maghati tayo ng bill. Kaya ako na sana ang magbabayad ng buo. Kung yung mga lalaki na nakadate nyo ganun, ibahin nyo ako ha. Hindi ako ganong klase ng lalaki no. Kaya asahan nyo, kapag ako ang kasama nyo, wala kayong babayaran na kahit na magkano. Nadamay pa ako, no? Kung prinsesa ko ang girlfriend ko, prinsesa rin ang turing ko sa mga kaibigan niya. Lalo na sa BFF niya. Kasi kung hindi, baka mamaya sabihan mo pa siyang iwalayan ako. Hoy, hindi ako ganun, no? Hindi, biro lang. Ito naman. Pero salamat dito, ah. Wala yun. Napuno ng tawanan ang gabing yon habang magkakasama silang tatlo. Talagang nakikita ni Moira na nasa maayos na lalaki na ang kaibigan niya. Habang si Denise ang tila ba hindi makampante sa relasyon nila. Bilang alam naman ni Moira na mahirap makahanap ng matinong lalaki na gaya ni Jay, siya na mismo ang nagtulak sa kaibigan niyang ayusin ang sarili niya para hindi na sila maghiwalay. Kinabukasan, pumunta nga silang tatlo sa bahay ng mga magulang ni Denise. Kaarawan kasi ng ina nito. Love, wait lang ha. Kunin ko lang mga regalo ni mama sa kotse. Sige lang, love. Pasok ko na lang sa loob ha. Nagmamadali pa si Jay. Tuwang-tuwa nga ang mga magulang at ilang kaanak na nakakilala kay Jay dahil nga sa angkin nitong kabaitan. Magalang din at maaasahan. Magaling magsalita, kaya madaling makasundo. Nakikipagtawanan at kulitan pa sa pamilya ni Denise. Si Moira naman, nakamasid lang. Bigla pa ngang nabanggit ng lola ni Denise ang tulong sa dati nitong kasintahan na dinala roon ng dalaga. Mayabang daw ang lalaki na yon. Hindi raw nagsasalita at kapag nagsalita ay akala raw kung sinong umasta. Hindi raw gaya ni Jay na magaan pakisamahan. Nakuha pa nga nila ang basbas na maaari na raw silang magpakasal. Gusto na ngang sa taong yon mismo mangyari ang naturang kasalan. Kung sa akin lang po, wala pong problema yon. Kahit po dito natin ganapin ang kasalan, okay lang din po. May pera naman po ako eh. At may ipon po ako pagdating sa ganyan. Kahit isang barangay pa po ang imbitahan natin. Kahit po magkatay pa tayo ng 5 baboy. Kaso, ito pong si Denise ang hindi pa handa. Inalo ko na nga po siya eh. Kaso ang sabi niya sa akin, sa susunod na lang. Ang bilis naman po kasi. Mag-iisang taon pa lang kami. Gusto ko siguro bago ako mag-30 or kapag nasa 30 na po ako. Ganun po kasi ang idea ko ng pagpapakasal eh.
Ilang taon na lang naman yun. 'Di ba? Kung kami kasi ang para sa isa't isa, kami talaga. Ayoko pa kasing magpakasal eh. O ayan po sa kanya na mismo nang galing. Saka na lang po siguro. Hindi ko rin naman siya pipilitin kung ayaw niya pa eh. Nirerespeto ko po talaga siya. Enjoyin na lang po muna namin. Yung wala sanang pressure pagdating sa pag-aasawa at pagpapakasal. Darating din po tayo dyan. At kapag handa na po siya, kayo naman po ang una namin pagsasabihan eh. Bigyan lang po natin siya ng time. Tama naman po na kung ngayon masyadong mabilis. Madadala lang din po kami ng damdamin namin. Tama rin naman po kasi si Denise na marami din namang nasa edad namin na hindi pa nagpapakasal. Marami pa kaming gusto na ma-explore na magkasama. Ang ganda ng mga sinabi ni Jay. Ang mga sagot niya, sinang-ayunan din ng pamilya ni Denise. Lalo na ang kaibigan nito. Natutuwa na siya kay Jay dahil sa paraan ng pag-iisip nito. Sabi pa nga ni Moira, hindi katulad ng ilang mga kalalakihan na nakilala niya. Kaya pinaubaya na talaga ni Moira si Denise sa nobyo nito. Sa mga lumipas na araw, tahimik lang ang lahat. Maayos, walang problema. Lagi lang masaya si Denise. Kung may pagkakataon man na malungkot siya, nasusuyo naman agad siya ng kanyang nobyo. Hanggang sa isang araw, habang nasa trabaho si Denise, sumama ang pakiramdam niya. Okay ka lang ba? Sure ka ba? Umuwi ka na kaya? Kaya ko pa naman. Tsaka, uminom na ako ng gamot. Masama talaga ang timpla mo. Tingnan mo nga yung mata mo, ang lamlam. Ang init mo rin. Hindi talaga bumababa yung lagnat mo kahit pasabihin mong uminom ka na ng gamot. Dali na, uwi ka na. Magpaalam ka na. Ayoko. Mamaya pa ako susunduin ni Jay. Sabihin mo sa kanya may lagnat ka Malamang mas mag-aalala pa yon kapag nalaman niyang wala kang ginagawa kahit na masama na yung pakiramdam mo. Huwag mo nang pilitin. Hindi ka rin naman makakapagtrabaho ng maayos niyan eh. Malapit na rin naman ang uwian. Ay, ang kulit mo talaga. Ako natatawag kay Jay para sunduin ka. Umuwi ka na. Magpagaling ka. Hindi ka rin naman makakatapos ng report mo eh. Baka magkamali ka pa dyan. Mas malaki pang problema. Ako na kukuha ng form para ipaalam kita. Si Moira na nga ang gumawa ng lahat ng yon para sa kanyang kaibigan. Pinigilan pa nga siya ni Denise. Pero wala rin itong nagawa. Nung natawagan na niya si Jay, naghintay na lang siya ng ilang minuto para dumating ito. Siya rin ang naghatid sa kaibigan niya sa labas. Sabi ko naman kasi sa'yo kanina na huwag ka nang pumasok sa work eh. Kanina pa ba masama ang pakiramdam niya? Kagabi pa talaga. Uminom siya ng gamot, medyo nawala yata yung sakit ng ulo niya. Tapos ang tigas ng ulo. Sabi ko wag munang pumasok dahil baka magtuloy-tuloy yung sama ng pakiramdam niya. Kaya naman pala iba yung sama ng pakiramdam niya ngayon. Uminom na siya ng gamot, hindi pa rin bumababa. Sige, ingat kayo Pakainin mo pala siya, ayaw niyan kumain kanina. May mga gamot sa bag niya, kanina binili ko yan. Ingat kayo sa biyahe. Chat mo na lang ako kung may kailangan Kung sakali man na hindi pa rin bumaba ang lagnat niya, dalhin mo na sa ospital, baka kung ano na yan. Nag-aalala si Moira para sa kaibigan niya. Mabuti na lang talaga. Alam niyang maaalagaan ni Jay si Denise. Halos 3 araw hindi nakapasok sa trabaho si Denise. Nung bumalik siya, kahit paano ay maayos na siya. Kinuwento niya rin sa kaibigan niya kung paano siya alagaan ng nobyo. Ganun pala talaga yun, no? Iba pa rin mag-alaga yung lalaking mahal na mahal ka. Mas lalo kang na-in-love, no? Tingnan mo, kumikinang pa yung mga mata mo. Ngayon ko lang kasi naranasan yung ganun, Bes. Iba yung feeling. Dati kasi, kapag may sakit ako, talagang ako lang mag-aasikaso sa sarili ko. Kasi nga, di ba, mag-isa lang ako sa bahay. Minsan kapag andyan ka, tsaka lang may mag-aalaga sa akin. Ngayon, iba na Kapag ayokong kumain, may magluluto sa akin. Kahit na nasa trabaho siya, sinisigurado niyang makakainom ako ng gamot. Makakakain ako ng tama sa oras. Parang lagi pa siyang maaga umuuwi kasi nag-aalala siya sa akin Basta, iba yung pakiramdam ko. Ngayon ko lang talaga naranasan tong ganito. Kaya nga kampante ako na may mag-aalaga sa'yo. Alam ko na hindi ka pababayaan ni Jay. Kaya nga, ay sana ganito palagi Lalo na sakitin pa naman ako. Kita ko talaga na nag-aalala siya sa akin. Sarap pala talagang mahalin ng tunay.
Kaya wag mo na siyang pakakawalan. Sana lang talaga hindi na magbago yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Ito na siguro yung sinasabi nila na sa hirap o ginhawa, kasama mo yung taong mahal mo, no? Pautang pala ako, Bes. May pera ka pa ba dyan? Oh, ayos ah. Ang smooth ah. Pero seryoso ako, pautang naman ako. Huh? Bakit mangungutang ka? Wala ka na bang pera? Wala na eh. Nagastos ko na kasi nung nakaraan. Tsaka bumili ako ng gamot ko. Hindi ko na sinabi kay Jay kasi magagalit yun. Ayoko manghingi sa kanya. Ang laki rin ng gastos niya sa akin eh. Sige na, Bes. Magbabayad naman ako sa sahod natin. Ay sige, magkano ba? 3K sana. Wala akong cash eh. Mamaya na lang hanap tayo ng pwedeng magpa-cash out. Send mo na lang sa Gcash ko. Okay, sige. Noong lumipas ang ilan pang mga araw, nabayaran na rin ni Denise ang kaibigan niya. Ang akala ni Moira, yon ang huling beses na uutang ang kaibigan niya. Pero nasundan pa yon. Ang laki naman ng inuutang mo. 10K talaga? Oo, Bes. Pero promise ko naman sa'yo na babayaran kita. Ano bang gagawin mo sa pera? May ipon ka naman, di ba? Ikaw ha? Baka naman nagsusugal ka na. Uy, hindi no. Hindi nga ako marunong sa mga sugal na ganyan. Tsaka wala akong time. Basta may gagawin lang ako sa pera. Huwag mo sabihin sa akin na ikaw ang magbabayad ng hulog sa unit nyo. Hindi no. Bayad na yun ni Jay. Hindi nga ako nun hinahayaang magbigay ng pera kahit pag-ambag lang eh. Oy, ano palang gagawin mo sa pera? Ibabayad mo sa kotse? Hindi rin. Hindi kita pa uutangin hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong gagawin mo sa pera. Hindi ka naman kasi nangungutang. Kilala kita. Hanggat maaari kapag may gusto kang mabili, pag-iipunan mo muna. Hindi ka basta-basta uutang ng ganyan kalaki. Kaya naman kitang pautangin. Pero dapat sabihin mo muna sa akin ang dahilan. Joke lang. Hindi ako nangungutang. Tinetest lang kita. Tinetest? Ano naman ang itetest mo sa akin? Kung handa ako magpautang sa'yo? Handa naman talaga ako ah. Pero kilala mo ko, hindi ako basta nagbibitaw ng pera. Kahit pa alam kong mababayaran mo ko. Wala akong magawa ngayon kaya nagbiro lang ako. Weh, totoo ba yan? Oo naman no. Akala ko kaya kailangan mo ng pera dahil may sasagutin ka sa bahay niyo eh. Hindi, wala. Bayad na lahat ng bills. Nakapag-grocery na rin si Jay. Binilhan pa nga niya ako ng bagong bag. Provider naman pala si Jay eh. Bakit ka nga nangungutang? Lah, joke nga lang. Ito naman, hindi na biro. Tara na nga, kumain na tayo. Aalis pala kami bukas. May date kayo? Lalabas kami kasama yung kapatid niya. Sama ka na. Ayoko, nahiya ako. Okay lang yan, ano ka ba? Para ka namang iba. Kapatid niya lang naman yung kasama tsaka yung jowa nun. Ano yun? Ako na naman mag-isa ron. Kayo may mga kasama kayo tapos ako mukhang kawawa. Wag na, kayo na lang. Meron pa, isa pa, yung kaibigan ni Jay. Single yon, baka bet mo. Nireto mo pa ako. Ilang taon na ba yun? Nasa 40 ata. Baka may asawa naman yun ah. Walang asawa pero single dad. Nasa mga magulang ng lalaki yung anak nila. Mga 5 years old pa lang ata yung anak nun. Hindi kasal, mabait yun. Matangkad, chinito na moreno. Maganda rin ang work gaya ng kay Jay. Try mo lang. Hindi mo naman jojowain agad eh. Alam mo naman kapag nakasama natin kumain pagtapos jowa mo na. Kikilalanin mo lang naman. Ano, sama ka na ha? Wala nang nagawa pa si Moira. Sumama siya sa kaibigan niya kung saan hindi lang yung mga nabanggit niya ang sumama. Halos nasa 7 katao sila. Masaya ang naging usapan nilang lahat kahit na magkakalayo ng edad o hindi pa lubusang magkakakilala. Ang gaan ng usapan. Puro lang tawanan. Mabait din pati ang kapatid ni Jay. Makukulit ang mga kasama nila, lalo na ang lalaking nirereto kay Moira. Hanggang sa biglang nagpasalamat ang kapatid ni Jay kay Denise dahil daw sa pagbabayad niya ng tuition. Tuition? Bakit si Denise ang nagbayad nun? Hindi. Sinabi ko lang na si Denise. Kasi itong kapatid ko ayaw tanggapin kapag ako nagbigay. Hindi yun galing sa akin, be. Sa kuya mo talaga yon, ipinaabot niya lang sa akin. Ang mahal kaya ng tuition mo. Saan naman ako kukuha ng ganung pera? Tigas kasi ng ulo niyan eh. Nung binigyan ko ng allowance, ayaw rin niyang kunin. Parang nakalimutan na nakapatid ako. Pero kapag si Ate Denise niya nagbigay ng pera, ayun, tinatanggap. Okay. Akala ko si Denise ang nagbabayad eh.
Hindi. Bakit naman ako papayag na jowa akong gagastos pagdating sa ganyan? Kung sa bahay nga, hindi ako pumapayag na gumastos siya. O tara na, tapos na ba kayo? Bill out ko na ah. Sagot ko na to, wag na kayo maglabas ng wallet nyo. Bagong sahod ako. May nakuha pa akong commission dun sa last project namin. Hindi alam ni Moira kung bakit bigla na lang siyang kinutuban. Mahirap ipaliwanag ang nararamdaman niya. Nakikisabay na lang siya sa tawanan, pero hindi ibig sabihin na nakalimutan na niya ang sinabi ng kapatid ni Jay. Hindi siya matahimik doon dahil alam niyang may kakaiba na. Hindi niya lang maitanong sa kaibigan niya. Kaya nung bumalik sila sa trabaho, saka lang siya nakakuha ng tiyempo. Ano ka ba, Bes? Hindi nga ako yung nagbigay ng pera doon. Baka kaya nangungutang ka sa akin kasi doon mo ibibigay. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Nagdududa na ako eh. Kilala mo ko, kapag nagduda ako, hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ng totoo. Promise, nagsasabi ako ng totoo. Wala akong inilalabas na pera kahit na magkano. Lahat talaga sagot ng boyfriend ko. Yung pera ko kapag nauubusan ako, alam mo na kung saan yung napupunta. Bumibili ako ng bag o kaya ng sapatos o ng mga gamit na puro lang din kaartehan ko. Sigurado ka dyan ha? Huwag ko lang malalaman na ikaw ang gumagastos sa lahat. Huwag kang tanga, Bes. Oo nga, hindi nga. Wait nga, Bes. Check mo nga yung batok ko. Hawakan mo rito. Ayan. Ano, may nararamdaman ka ba? Oo, parang medyo may bukol-bukol. Maliliit, pero marami. Masakit ba to? Meron, no? Nagpa-check up ka na ba? Hindi pa eh. Pero kasi nung na-hospital ako, meron na ako niyan eh. I mean, bago ako lagnating noon, may nakakapana ako. Pero iisa lang. Ngayon kasi parang ang dami na. Kakaiba eh. Magpa-check up ka. Baka may problema ka sa baga. Baka bumalik yung sakit mo. Di ba dati nagagamot ka para sa baga? Baka siguro nung nakaraan, hirap akong huminga. Kaso nagpa-x-ray naman ako last month. Wala namang nakita. Hindi naman ako pwedeng umulit. After 6 months pa ulit nagpapa-x-ray eh. Try mo na lang yung gamit yung Dura o Plema. May ubo ka ba kada umaga? Oo, gumigising ako ang sakit-sakit ng lalamunan ko. Parang natutuyo, ganun. Iniisip ko kasi na baka dahil lagi akong nakanganga matulog. Yun na lang ang gamitin mo kapag nagpa-check up ka. Gusto mo bang samahan kita? Hindi na. Kay Jay na lang ako papasama. Agapan mo na yan ha. Baka mapano ka pa. Nung kinagabihan, sumama ang pakiramdam ni Denise. Sakto pa na hindi siya masusundo ni Jay dahil abala sa trabaho. Hindi rin nila matawagan, kaya si Moira na lang muna ang sumama sa kaibigan niya hanggang sa bahay nito. Nag-iinit na naman ang katawan ng kaibigan niya. Kahit uminom ng gamot, kaunti lang ang binababa ng init. Ano, gusto mo bang dali na kita sa ospital? Magpapabook na ako ng Grab. Huwag na muna, Bes. Kaya ko pa naman. Sige na, uwi ka na. Mamaya na ako uuwi, hihintayin ko na lang si Jay. Pauwi naman na siguro yun. Anong oras na oh? Natawagan mo na ba siya? Oo, kakatapos lang daw ng meeting nila. Di raw kasi pwede gumamit ng cellphone eh. Parang stricto kasi yung client nila eh. Pauwi na yun, nasa biyahe na. Sige na, Bes, uwi ka na. Nakakahiya na sa'yo eh, may pasok ka pa bukas. Baka mapuyat ka pa. Okay na ako, patulog na rin naman ako eh. Sure ka dyan ha? Oo nga. Ingat ka sa pag-uwi ah. Salamat. Kahit na nag-aalala si Moira, umuwi pa rin siya dahil pinipilit siya ng kaibigan niya. Kinabukasan, tinawagan ni Moira si Jay, pero hindi ito sumasagot sa kanya. Kaya si Denise na lang ang sinubukan niyang tawagan. Hello, Bes? Bakit hindi sumasagot si Jay? Tulog siya eh. Bakit? Hindi siya nakapasok ngayon kasi sinamahan niya ako eh. Parehas kaming gising magdamag. Galing din kaming ospital kayo na umaga lang. Ah, kaya pala. Anong sabi? Ay, nagbigay lang ng gamot sa akin. May problema lang sa lalamunan ko saka sa lamig siguro. Nakatutok din kasi sa akin yung aircon. Kaya ipapalipat na lang daw ni Jay. Eh baka mamaya pang hapon darating yung nakausap niya eh. Okay na ako. Paano, matutulog na rin ako ha. Puyat kami eh. Ah, sige. Pahinga ka na ha. May kung anong kabang nararamdaman si Moira. Hindi niya sinabi sa kaibigan niya, pero umalis siya ng trabaho ng tanghali pa lang.
Gusto niyang pumunta sa bahay ni Denise. Bago siya pumunta, may dinaanan muna siyang bilihan ng gamot sa mall. Nabalitaan niya kasi na maganda raw yun kapag may ubo ang isang tao. Nung natapos na siya, papunta na sana siya sa bahay ng kaibigan nung may napansin siya. Teka, si Jay ba yun? Hala, sinong kasama niya? Babae? Akala ko ba nasa bahay siya? Aba, ang lintik, hinawakan pa sa baywang yung babae. Makukumpirma ko naman ko siya yan eh. Kapag wala siya sa bahay nila, malamang nang bababae ang lintik. Nagmamadali pang pumunta si Moira sa bahay ng kaibigan niya. Bukas ang pinto, kaya hindi na siya kumatok. Mukhang nasa kusina si Denise. Hindi siya napansin, pero nung may narinig na kaluskos, lumabas ito sa kusina. Kala ko hindi ka uuwi. Bes, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Jay? Lumabas sandali. Bibili raw siya ng gamot. Bakit ikaw yung nagluluto dyan? Bakit kumikilos ka dyan? Masama nga ang pakiramdam mo, di ba? Hindi, okay na ako. Konting ubo na lang natira. Maganda yung gamot na bigay sa akin ng doktor eh. Anong oras uuwi si Jay? Mamaya lang din. Ay bakit pala nandito ka? Babalik ka pa sa work mo? Hindi na, nag-early out ako. Nagpaalam naman ako eh. Dito na lang muna ako. May binili pala ako. Inumin mo to oh. Maganda to para sa lalamunan mo. Uwi ka na, Bes. Salamat dito, ha? Bakit ba atat na atat ka naman pauwiin ako? Hihintayin ko nga si Jay. Ay, baka pala mamayang gabi pa yun uuwi. May meeting siya eh. Meeting? Kanino? Sinong ka-meeting niya? Ibang babae ba? Anong ibang babae? Ano bang nangyayari? Ha? Wala naman. Kilala kita. Magkaibigan tayo. Sa tagal ng pagkakaibigan natin, alam ko kung may tinatago ka. Huwag mong pagtakpan ng lalaki na yon. Iniwan ka niya kahit na alam niyang may sakit ka? Nakita ko siya kanina. Sabi ko na nga ba siya yun eh. May kasama siyang babae. Baka naman kamukha niya lang. Hindi ako nagkakamali. Kung wala siyang babae, papuntahin mo siya rito ngayon. May sakit ka, dapat kasama ka niya. Huwag mo sabihin sa akin na nagsisinungaling ka lang nung sinabi mo sa akin na tulog siya. Hindi totoo na kasama mo siya. Buong araw, ikaw lang mag-isang nag-aalaga sa sarili mo? Bumabangon ka kahit may sakit ka? Nagagalit ka naman agad. Magkasama nga kami kanina, kaalis nga lang niya. Hindi ko nga alam, baka nagkasali silang kayo sa elevator. Kala ko nga bumalik siya kasi may nakalimutan siya. Promise, Bes, nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hihintayin ko siya hanggang sa makauwi siya mamayang gabi. Kahit hanggang bukas pa, pwede ako mag-absent. Nagpupumilit talaga si Moira kahit na sinasabi na sa kanya ng kaibigan niyang umalis na siya. Dahil sa inaasta ni Denise, mas lalo siyang nagdududa. At gaya ng inaasahan niya, hanggang kinabukasan, hindi nagpakita si Jay. Mas lalo pa siyang naiinis dahil hindi niya ito matawagan. Masama na ang pakiramdam ni Denise. Hindi pa mahagilap ang kasintahan nito. Oh, uminom ka ng gamot. Tanghali na, wala pa si Jay. Nasa trabaho na yun. Paano siya makakapasok sa trabaho ni hindi siya umuwi? Naku, huwag mo na siyang pagtakpan. Alam ko na yung mga ganito. May babae nga siya. Kailan pa yan, ha? Kung hindi pa ako nagpunta kahapon, hindi ko pa malalaman. Wala pa sanang mag-aalaga sa'yo. Wala siyang babae. Kailangan niya lang talaga may matapos sa work niya. Para sa future namin. Hoy, tumigil ka na nga. Matulog ka na. Magpahinga ka na dyan. Ang init mo, oh. Naduduling ka na rin sa hilo. Sige na, ako na lang muna mag-aalaga sa'yo. Huwag ko lang makikita yang si Jay. Talagang yari siya sa akin. Alam na, masama na ang pakiramdam mo eh. Talagang iniwang ka pa. Dahil sa gamot, inantok na si Denise. Nung nakatulog siya, may tumatawag sa kanya. Dahil nga may pagkapakialamera si Moira, siya ang sumagot. Nung una, hindi siya nagsasalita. Pero nung binanggit ng tumawag ang dahilan kung bakit kailangang makausap si Denise, doon na siya nagsalita. May sakit po kasi siya eh. Natutulog siya. Sino po ba to? Anong kailangan nyo? Ha? May utang si Denise? May loan siya na 250,000? Ha? Sure ba kayo? Ay sige po, mamaya pagkagising niya sasabihin ko sa kanya. 8 months na siyang hindi nagbabayad? Talaga ba? Eh, okay po.
Gulat na gulat si Moira dahil paanong magkakaroon ng ganong utang ang kaibigan niya. Ni walang sinasabi sa kanya si Denise. Dahil nga hawak na rin niya ang cellphone at bilang matalik na magkaibigan, alam nila ang password ng isa't isa. Doon niya nakita sa email ni Denise na ang dami nitong utang. Ang daming nagpapadala ng mensahe sa kanya tungkol sa usaping pagbabayad. Nakakalula ang bilang ng pera na kailangang bayaran ni Denise. Kahit si Moira na may anak at nagpapadala sa mga magulang niya, hindi aabot ng ganun kalaki ang utang. Si Denise pa ba na hindi nagbibigay sa kanila? Doon na pumasok sa utak ni Moira ang lahat. Hindi man kumpirmado, pero mukhang alam na niyang si Denise ang may sagot ng lahat ng gastusin. Ayoko sana tong isipin. Hindi kaya si Denise ang nagbabayad ng hulog sa unit na to? Siyang nagbabayad sa kotse? Sa pagpapaaral ng kapatid ni Jay? Sa mga libre ni Jay? Ay, nako. Hibang na talaga ako magmahal tong kaibigan ko. Naiinis ako. Tapos niloloko pa siya. May babae pa talaga si Jay. Walang iya. Kung ikwento niya si Jay, parang sobrang buti ng tao na yun. Nadala rin ako, kami ng pamilya ni Moira. Ang galing ng lalaki na yun Ibang klase. Iniisip pa lang yun ni Moira, nanginginig na siya sa galit. Paano pa kaya kung malaman niyang totoo yun? At paano pa kung malalaman niya pang hindi lang yun ang ginawa ni Denise? Dahil lahat ng gastos na pinapakita ni Jay, pera ni Denise ang gamit. Mula sa mga date na pinapakita ni Jay na siya ang may sagot, hawak niya ang pera ni Denise. Yung mga bulaklak at pagkaing natatanggap ni Denise kapag nasa trabaho, hindi yun galing sa pera ni Jay, kundi galing mismo kay Denise. Ang iba pa ron, si Denise mismo ang nag-order at pinapalabas niya sa iba na bigay ng kanyang nobyo. Isang beses nga lang siyang binigyan ng bulaklak ni Jay, inutang pa sa kanya ang pambili. Lahat ng maiisip ni Moira na gastos, lahat yon ay galing sa pera ng kaibigan niya. Kaya nawala na ito ng ipon. Nagpatong-patong pa ang utang. Lahat ng kwento ni Denise na magaganda tungkol sa kanyang nobyo, gawa-gawa niya lang yon. Nung nagkasakit siya ng ilang araw, wala si Jay. Hindi siya inaalagaan. Pero ang sinabi niya, todo ang bantay sa kanya ng nobyo. Hindi maaway ni Moira ang kaibigan dahil sobrang taas talaga ng lagnat nito. Nanginginig na rin kasabay ng sakit na nararamdaman niya sa bukol na nasa batok niya. Bes, sakit ng batok ko. Wait lang, papunta na yung naibo kong Grab. Malapit na. Tara na, baba na tayo. Ay, teka, magmedyas ka. Doblehin mo para hindi ka lamigin. Yung jacket mo. Ay, hinuhubad mo na naman. Nilalamig ka na nga. Ang sakit ng ulo ko, Bes. Mamamatay na ba ako, Bes? Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi yan. Tara na. Dahan-dahan lang sa paglalakad, ha? Yung walang yamong jowa, mukhang hindi ka na naaalala. Ay nako, pasalamat ka, mas matimbang ang pag-aalala ko sa'yo ngayon kaysa yung inis na nararamdaman ko. Saka na lang kita aawayin kapag okay ka na. Sumabay pa talaga tong sakit mo. Malamang, siguro kaya ka nagkakasakit dahil sa stress. Kakaloka kang babae ka. Hanggang sa makarating sila ng ospital, hindi nagpaparamdam si Jay. Hindi naman alam ni Moira kung saan niya ito hahanapin. Nung kinagabihan, sakalang nagparamdam si Jay. Sa ospital siya dumiretso. Kumusta na si Denise? Anong lagay niya? Ay wow, talaga ba? Ngayon ka pa talaga nag-alala sa kaibigan ko, ha? Nasaan ka kahapon? Iniwan mo siya. Paano kung wala ako kanina? Di ba ka nangangamoy na yan sa bahay nyo? Hindi ko naman alam eh. May ginagawa lang talaga ako. Hindi mo maiwan yung trabaho mo para sa kaibigan ko? Ako nga handang masisante masamahan lang siya. Partida ako kaibigan lang. Alam mo, ikaw may atraso ka pa. Nakita kitang may kasamang babae. Pasalamat ka na lang hindi kita sinugod nun. Ano bang pinagsasasabi mo? Masama na nga ang lagay ni Denise, ganyan ka pa? Si Denise yun, pero ako hindi. Natatandaan ko pa lahat. Isa pa, bakit ang laki ng utang ng kaibigan ko, ha? Walang iya ka? Akala ko pa naman matinukan lalaki. May nalalaman ka pang provider ka kuno? Hut-hutero ka naman. Ayusin mo naman yung pananalita mo. Nang bibintang ka na agad nang hindi mo man lang inaalam yung mga nangyayari talaga eh.
Wala na akong panahon para sa paliwanag mo. Alam kong lahat ng gastos galing sa kaibigan ko. Kaya naman pala ang galante mo eh. Buwisit na yan, hindi mo naman pala pera ang ginagastos mo. Ang lakas ng loob mo talaga. Kapal na mukha mo. Pwede bang umalis ka na? Hay wow! Ako pa ang aalis ngayon? Ikaw nga ang kararating lang eh. Ako nag-aasikaso sa kaibigan ko ha. Bakit ko naman siya ipagkakatiwala sa'yo? Alam ko na ang karakas mo. Tigilan mo nga ako, hindi mo ako mauuto. Mas galit ako dahil akala ko iba ka. Mas malala ka pa pala sa mga naging ex ni Denise eh. Wala kang alam sa relasyon namin. Kaya pwede ba huwag kang makialam dyan? Kung ikaw nga hindi ka pa makahanap ng lalaking para sa'yo eh. Inanakan ka na kasi ng ex mo. Aba, iba atake mo rin ano? Ganyan talaga kapag nahuhuli ang tunay na ugali ng walang kwentang tao. Ibabaling ang problema sa iba. As if naman kabawasan sa akin na may anak ako. Mas kabawasan naman sa akin kung magkakaroon ako ng lalaki na gaya mo. Sinasabi mo pang mataas ang ego mo eh. Inaapakan ko lang yan. Hanggat ako ang pinipili ng kaibigan mo, wala kang magagawa ha? Hanggat mahal niya ako, wala kang laban. Kahit papiliin natin siya, hindi ikaw ang pipiliin niya. Malamang hibang na yung kaibigan ko. Pero hindi ibig sabihin na hindi ako titigil hanggang sa maghiwalay kayo. Kailangan niyang matauhan kasi ubus na siya sa'yo. Said na said. Akala ko pa naman matured ka na. Isip bata ka pa pala. Kunwari pang tigasin na lalaki. Para naman batang uhugin na laging nakakapit sa saya ng nanay niya. Natigil lang ang pagtatalo ng dalawa nung tinawag na ng doktor si Moira. Hindi pa maayos si Denise, kaya sa ospital lang muna siya mananatili. Nanghihina pa siya, pero pinapaalis na niya ang kaibigan niya. Ayaw pa sanang umalis ni Moira, pero pinagtatabuyan talaga siya ng kaibigan niya. Kinabukasan, nasa trabaho si Moira. Hindi maalis ang pag-aalala niya sa kaibigan. Nahahaluan na yun ng galit dahil hindi niya alam kung maayos na ba ito o kung anong ginagawa ni Jay. Kaya nung natapos na ang trabaho niya, saka siya nagpunta ng ospital. Sa labas pa lang, nakita na niya si Jay kasama ang isang babae na nakita niya sa mall. Mukhang nagtatalo ang dalawa. Hoy, ikaw, walang yan lalaki ka. Kasama mo na naman yung babae mo. Hindi man lang ba kayo nahiya, ha? Nasa ospital na yung kaibigan ko. Huwag niyong sabihin na hanggang dito hindi niyo siya tatantanan. Ikaw babae ka ha? Alam mo bang may kinakasama na yung lalaki na yan? Pwede ba? Huwag kang manghimasok dito. Excuse me? At sino ka naman, ha? Hindi ko na kailangan magpakilala sa'yo. Basta, sinasabi ko sa'yo na yung lalaki na yan, may ka-live-in partner na yan. Kaya kung may natitira ka pang galang sa sarili mo, layuan mo na siya. Huwag kang magpapauto sa kanya. Ibig sabihin, kaibigan mo yung kabit ng asawa ko? Asawa? Umalis ka na nga, Moira. Ria, tumigil ka na. Tara na, umuwi na tayo. Ay, no. Hindi ako aalis. Mas nagiging masaya tong araw na to. Hindi mo ba alam o pinagtatakpan mo lang ang kaibigan mo? Kabit ang kaibigan mo, miss. Nakikita mo tong sing-sing sa daliri ko? 15 years na yang nasa daliri ko. Ibig sabihin, 15 years na kaming kasal nitong walang hiya na to. At alam mo kung anong mas nakakatawa? Alam yon ng kaibigan mo. Paano ko nasabi? Nung nalaman ko may kabit ang asawa ko, kinausap ko siya eh. Mabait pa nga ako. Hindi ko siya pinahiya. Kasi malay ko ba kung nabiktima rin siya ng hayop na to at hindi alam na may asawa na. Maayos ko siyang kinausap. Ang sabi ko, layuan na niya si Jay. Dahil kasal na kami at may 2 anak. Oh, bakit nanahimik ka? Ang tapang mo kanina, di ba? Nagulat ka ba sa nalaman mo? Ano ba? Tara na nga eh. Ang kulit mo naman. Ibig sabihin, alam ni Denise na kabit siya? Oo, at 2 beses ko na siyang nakausap. Tapos malalaman ko nandito ang asawa ko, binabantayan siya sa ospital. Ito ring animal na to. Ang sabi niya, hiwalay na silang 2. Malaman-laman ko, nagsasama pala sa isang bahay. Alam mo, kaya nagkakaganyan ng kaibigan mo. Dahil malandi siya. Dahil kabit siya. Oh, anong ipaglalaban mo? Ano? Kakampihan mo ang kaibigan mo dahil kaibigan mo siya? Okay lang sa'yo ipaglaban ng isang kabit? Isang babaeng makate, mapanira ng pamilya? Ang kaibigan mo, isang mababang uri ng babae. Isang parausan ng mga lalaki naghahanap ng panandali ang ligaya. Kahit anong gawin niya, hindi pa rin siya pakakasalan nito ni Jay.
Nagpapakatanga siya sa lalaking to. Oh, nakita mo na? Kung siyang pipiliin ng asawa ko, sana hindi niya ako sinundan dito sa labas. Sana nagstay siya doon sa loob. Pero anong gusto ni Jay? Ayusin ang pamilya namin. Ibig sabihin lang nun, wala sa kanyang kaibigan mong malandi. Dito mo masusukat ang moralidad dahil bilang isang babae, dapat alam mong pinagdaraanan kapag niloloko sila. Siguro naman naloko ka na. Siguro naman galit ka sa mga kabit, hindi ba? Ano kayang gagawin mo ngayong nalaman mo na yung pinakamamahal mong kaibigan ay isang kabit? Hindi yan totoo. Baka nanggugulo ka lang at gusto mong sirain ang relasyon nilang dalawa. Hindi kabit ang kaibigan ko. Pahala ka na sa buhay mo. Paniwalaan mong pinaniniwalaan ang kaibigan mo. Kung ipagpipilitan mo yon, wala kayong pagkakaiba. Basta iisa lang ang alam ko. Kabit ng asawa ko ang kaibigan mo. Kung gusto mo ng patunay, kaya kitang lapagan ng marriage certificate at pictures ng pamilya namin. At na mismong araw ng kasal namin. Kung hindi pa yun magiging sapat sa'yo, wala na akong pakialam. Pinilit na ni Jay ang asawa niyang umalis doon. Nanlamig ang buong katawan ni Moira. Naghahalo na ang emosyon niya pero alam niyang mas nangingibabaw ang galit. Hindi lang siya kay Jay galit kundi sa kaibigan niya. Paanong mas pinili ni Denise na maging ganon kababang babae para lang sa pagmamahal? Nung nakalabas na ng ospital si Denise, nasa bahay lang siya. Hindi na siya makapasok sa trabaho dahil may mga araw na bigla na lang siyang susumpungin ng sobrang taas na lagnat. Bes, okay na ako. Salamat. Pauwi na raw si Jay eh. Nasa work siya kanina. Palabas na siya sa office. Anong palabas na sa office? Wala siya ron dahil nandoon siya sa asawa niya. Ako ang asawa niya. Asawa? May asawa bang hindi pinakasalan? Alam mo ang tawag sa'yo? Binahay na kabit. Huwag kang masaktan sa sinasabi ko dahil kung ako lang, gusto kitang sampalin. Nahihibang ka na, Denise. Hindi pupunta si Jay ngayon dahil sinusuyo niya yung totoo niyang asawa na hindi niya iiwan para sa'yo. Ano ka ba? Kung ano-ano sinasabi mo eh. Ikaw ang nahihibang dyan. Tigilan mo nga ako. Umayos ka nga dyan. Sayang lang yung pinaaral sa'yo ng mga magulang mo kung ganito ka kabobo. Ay, hindi lang pala bobo. Dahil sobrang tanga mo, Denise. Ano ka ba naman? Sobrang desperada mo naman magkaroon ng lalaki. Pumayag ka na maging kabit. Ikaw pa talaga ang bumuhay sa kanya. Ikaw pa nagpataas ng ego niya. Sa daming lalaki, doon ka pa sa may asawa. Hindi mo ako naiintindihan. Aba, hindi talaga. Kasi hindi ko iintindihin tong ginawa mo. Hindi ko i-justify ang pagiging kabit mo. Mali ka at tanggapin mong mali ka para magbago ka. Ano, ganyan ka na lang ba? Mahal ko si Jay at alam ko mahal niya rin ako. Wala lang naman siya magawa kasi ayaw niyang iwan yung asawa niya. Buti na lang hindi kayo dinimanda ng asawa niya, no? Buti hindi ka pinahiya sa social media. Hindi ka hinubaran sa public places. Mabuti pa nga na kinausap ka muna niya ng maayos noon kasi ikaw tong hindi nakinig. Hindi ka mahal ni Jay. Ang mahal niya sa'yo, yung pagiging tanga at utu-utu mo. Isipin mo, ang bata mo pa pero ikaw pala ang bumubuhay sa gurang na yon. Naubos na lahat sa'yo, pati pera mo. Hindi talaga sa edad yan ng lalaki dahil may mga nananamantala talaga sa ganong edad. Galit ako kay Jay at galit din ako sa'yo. Bigyan mo lang kami ng panahon, maaayos namin tong dalawa. Huwag yung relasyon niyo ang ayusin mo. Alam mo kung ano? Yung sarili mo. Gusto kitang murahin ng paulit-ulit sa totoo lang. Nakakagalit. Ayoko sa lahat yung kabit eh. Pero yun ka. Mas malala pa. Yung iba kumakabit para mabigyan sila ng pera. Ikaw, kumabit ka na nga lang. Dun pa sa walang pakinabang. Matanda na ako. Hindi na ako bata kaya wag mo akong pagsabihan ng ganyan. Matanda ka sa edad pero hindi sa utak. Dahil kung totoong matanda ka na, sana nakapag-isip ka. Kung hindi mo alam na kabit ka, doon pwede pang mapatawad dahil biktima ka lang. Pero nung pumayag ka na maging kabit, ibang usapan na yun. Kaya naman pala pinagpipilitan mong ayaw mong ikasal eh. Kasi naman yung lalaki mo ang kasal na sa iba. May nalalaman ka pa dyang hindi ka naniniwala sa kasal. Eh kilala kita eh. Pangarap mong magsuot ng wedding gown. Hayaan mo na lang ako. Wala ka namang magagawa kung mahal ko yung tao eh. Sa ganito ako magmahal, may magagawa ka ba ha? Wala naman, di ba? Kung may asawa yung tao, ano naman? Masama na ba siya magmahal ng iba? Masama na ba siyang mahalin?
Kung ako yung gumagastos, o ano naman? Pera ko naman yun eh. Kung magkakautang man ako, problema ko na yun. Hindi naman ako nagpapabayad ng utang ko Ako naman ang nagbabayad nun. Kung isusumbat mo sa akin na inaalagaan mo ako, hiniling ko ba yun sa'yo? Naririnig mo ba ang sarili mo? Kung ano mang nangyayari sa akin, lahat ng ito, desisyon ko. Kung ano mang pinipili ko, sa akin na lang yun. Hindi kita kailangan. Nakakaawa ka? Nahihibang ka na nga talaga. Mas pinipili mo pa yung kasalanan kaysa sa baguhin ang sarili mo. Tama nga yung asawa ni Jay. Napakababa mong babae. Dahil hindi ka lang kabit, nagpapagamit ka pa talaga. Alam mo, sayang ka talaga eh. Kaso, mukhang hindi na mababago yung pananaw mo. Wala akong pakialam sa inyo. Basta alam ko uuwi at uuwi pa rin sa akin si Jay. Ako ang mahal niya. Kahit na may asawa pa siya, kahit ako pang bumuhay sa kanya, huwag niya lang akong iiwan. Tama nga talagang hindi mo mababago ang desisyon ng isang babaeng hibang. Sige, kaya mo naman ang sarili mo, di ba? Bahala ka sa buhay mo. Makarma ka na lang sa mga pinaggagawa mo. Galit na galit si Moira, pero hindi niya basta mailabas ang nararamdaman niya. Dahil kahit na anong masasakit na salita ang sabihin niya sa kaibigan, hindi talaga ito nakikinig sa kanya. Pinabayaan niya si Denise na mas maging hibang pa, na mas lalong pababain ang sarili niya. Nawala na siya ng trabaho dahil hindi na nga ito pumapasok. Maraming nagtatanong kay Moira, kahit ang pamilya ni Denise, pero hindi niya sinasabi ang alam niya. Basta ang sinasabi niya, may malaking problema si Denise na baka may makatulong sa pamilya niya. Nung malaman yon ng ina ng kaibigan niya, agad silang lumuwas. Doon na bumungad sa kanila ang katotohanan sa mga kalokohan ni Denise. Nalaman ng pamilya niya na kabit siya at hindi na sila nag-uusap pa ni Jay. Nalaman din nila na magkaaway ang magkaibigan. Kahit na nag-aalala si Moira, ayaw niyang manghimasok dahil kung ang mismong mga magulang at pamilya ni Denise ay hindi siya maawat, siya pa kaya? Anong magagawa ng mga salita niya kung sarado naman ang utak ng kaibigan niya para makita ang mga mali nito? Hanggang sa isang araw, nakita na lang ni Moira ang kaibigan niyang nagmamakaawa kay Jay. Naroon din ang asawa ni Jay. Oh, mabuti naman nandito na yung kaibigan mo. Awati mo na itong mukhang tanga na to. Love, please, wag mo naman akong iwan Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng motor? Ako na magbabayad ng tuition ng kapatid mo. Kailangan ba ng bagong relo? Balik ka na sa akin. Handa ko ibigay ang lahat sa'yo. Tama na yan, ano ba? Hindi ka na ba talaga naawa sa sarili mo? Tingnan mo, mukhang may sakit ka pa. Ang init ng katawan mo at ang laki na ng bukol sa batok mo. Bitiwan mo nga ako. Hindi naman ikaw ang gusto ko makausap eh. Alisin mo na yung kaibigan mo at nakakaya na sa mga tao. Nakatingin na sila eh. May iba dyan, baka may video pa. Baka isang araw mag-viral yung kaibigan mo dahil sa pagiging hibang niyang kabit. Ano ba? Ayoko na nga sa'yo. Nakikipaghiwalay na ako. Gusto kong maayos ang buhay ko. Gusto kong bumawi sa pamilya ko. Ikaw pa talaga ang may lakas ng loob na magsabi ng ganyan? Alam mo, sa lahat, ikaw ang may kasalanan. Kung alam mo na pala na may asawa ka na, bakit hindi ka pa nagstay sa asawa mo? Bakit nanggulo ka pa ng buhay ng ibang babae, ha? Hindi naman ako lumapit sa kanya. Siya ang nagpapansin sa akin. Kumagat lang ako. Malay ko bang mababaliw siya ng ganyan? Ah, talaga ba? Alam ko may kasalanan ng kaibigan ko dahil pumatol siya sa lalaking may asawa. Pero hindi ba dapat mas may kasalanan ka? Kahit nalandiin ka ng iba, kung nilinaw mo na agad na may asawa ka, hindi naman ganito ang mangyayari. Wala nang ibang dapat sisihin dito. Patigilin mo na lang yung kaibigan mo. Isa ka pa! Pinatawad mo agad yung walang yana yan. Hindi man lang nanagot sa pagkakamali niya. Aba, asawa ko siya. Malamang patatawarin ko siya. Ako pa ngayon ang mali. Lahat kayo mali! Mga buwisit kayo! Ikaw, Denise, kabit ka. Ikaw naman, Jay, hayop at manggagamit ka. Ikaw naman, asawa ni Jay, wala ka ring paninindigan sa sarili mo. Napili mo pa rin tumanggap ng lalaking niloko ka? Pare-pareho kayong lahat. Tara na nga, Denise. Isa pa, susuntokin kita para makatulog ka dyan. Ano ba? Bitiwan mo ako! Please! Please, ayusin naman natin to. Ayos na ako kahit na hindi mo ako piliin. Na kahit na hindi akong original. Na kahit na hindi mo ako pakasalan. Okay na ako sa ganon. Basta, mahalin mo lang ako. Kinaladkad ni Moira ang kaibigan niya para lang ilayo roon. Iyak ng iyak si Denise.
Ayaw nga raw nitong kumain, sabi ng kapatid nito na nag-aalaga sa kanya. Halos 1 linggo nga lang ang lumipas, sobrang payat na ni Denise. Mas lalong nakita ang mga bukol sa leeg niya. Hindi lang pala yun, meron din sa likod niya. Ang sabi pa nga, minsan daw kumikirot yun na mas lalong pasakit kay Denise. Sa mga nalamang yun ni Moira, inisip niya na baka naman daw hindi yun normal na sakit lang. Baka naman kinulam na si Denise. Hindi naniniwala ang kaibigan niya pagdating sa mga ganon. Pero si Moira, bilang laki sa lugar na may mga mangkukulam, malakas ang paniniwala niya. Kaya siya na lang ang umalam nun. At hindi nga siya nagkamali. Matagal na pala ang kulam na yon. Halos mag-iisang taon na rin. Kaya agad niyang sinabi sa mga magulang ni Denise. Feeling ko po, nagsimula to nung nalaman na ng asawa ni Jay na kabit nga tong si Denise. Ang sama naman kung ipapakulam siya. Pero hindi ko rin naman masisisi yun. Kasi kahit ako, kapag nakakilala ko ng kabit, ipapakulam ko rin. Pero hindi ba dapat pati si Jay pinakulam na lang niya? Kasi hindi naman makatarungan kung yung isang tao pinarusahan niya habang yung isa pinatawad niya. Pero wala eh. Gawin na lang po natin ang lahat hanggang sa gumaling na ang kaibigan ko. Naghahalo na ang iniisip ni Moira. Galit siya sa kaibigan niya dahil naging kabit, pero mas galit siya na hindi man lang naparusahan si Jay. Kung tutuusin, siya na mismo ang nakakaisip na ipakulam din si Jay. Mabuti na lang kahit paano, napipigilan niya pa rin ang sarili niya dahil mali yun. Ang kailangan na lang niyang gawin, umisip ng paraan kung paano gagaling ang kaibigan niya. Naghanap siya ng magaling na albularyo. Nagpahanap pa siya sa nanay niya na talagang kayang lumaban sa mangkukulam. May nakita na sila. Naghihintay na lang silang lumuwas ito para nga magamot si Denise. Sakit ang batok ko. Parang may kung anong tumutusok. Paalala lang sa'yo yan na huwag ka nang uulit na maging kabit. Sana naman, Bes, kapag naman umayos ka na at gumaling ka na, tumino ka naman na oh. Maawa ka naman sa sarili mo. Huwag ka naman maging baliw sa lalaki. Huwag mong isipin na ang buhay natin kailangan laging iikot lang sa pagmamahal ng karelasyon natin. Ang saya ng buhay. Huwag mong sayangin dahil lang sa kanila. Naniniwala naman ako na makakabangon ka pa kung talagang gugustuhin mong bumangon. Ewan ko, hindi ko alam. Mahal ko talaga si... Aray! Mahal mo siya pero hindi pwede. May asawa siya. May pamilya siya. Hindi mo siya mahal dahil nararamdaman mong mahal ka niya. Ang mahal mo sa kanya yung idea na meron ka sa utak mo. Hindi yung realidad na siya mismo. Nagiging espesyal lang siya sa'yo dahil iniisip mong espesyal sila. Kaya ka nahihibang eh. Dahil yung Jay na mahal mo, yung Jay na nasa imahinasyon mo. Hindi mismong Jay na nakasama mo. Yun ang alalahanin mo. Please naman. Masama na ba magmahal? Wala akong sinabi na masama. Ang sinasabi ko, mahalin mo yung totoong tao. Yung nasa realidad. Hindi nasa imagination mo lang. Huwag kang mahibang sa idea ng love. Kasi kung titingnan mo, ito yung pagmamahal. Ako na kaibigan mo, yung mama mo, yung kapatid mo. Yan yung love na nasa reality mo. Pero hindi mo nakikita kasi nakakulong ka sa imagination mo. To the point na pati sarili mo niloloko mo na. Isipin mo yun, kinikilig ka sa mga bulaklak na binili mo para sa sarili mo, para lang isipin na bigay yun ni Jay. Ikaw lang ang nag-iisip nun. Nakatanim lang sa utak mo yan. Galit ako sa'yo sa mga desisyon mo pero mas naaawa ako dahil nawawala ka na sa sarili mo. Sana mahanap mo yung pabalik sa realidad para makita mong ordinaryong lalaki lang yung kinababaliwan mo. Sana makita mo yung love na bigay namin. Sana magawa mo yung ganyang pagmamahal sa sarili mo. Kasi kapag minahal mo yung sarili mo, hindi mo na kailangang i-imagine ang ibang tao na minamahal ka. Kasi hindi mo ipagmamakaawa yung love na yun. Malalaman at mararamdaman mong kusa nilang binibigay yun. Minsan, ang love story na ini-imagine mo, isang bangungot na katotohanan. Doon ka dapat magising. Please, piliin mo ang sarili mo.
Kahit na gano'n na ang mga sinasabi ni Moira, ramdam pa rin nila na hindi talaga makalimot si Denise sa dati niyang kasintahan. Hibang na hibang talaga siya kay Jay. Kahit na nahihirapan na siya, kahit na halos mamatay na siya. Yon at yon ang pangalan na lagi niyang binabanggit. Nagamot ng albularyo ang kulam. Naibalik nga ito sa gumawa. Hindi nila alam kung sa mangkukulam o sa nagpakulam. Basta ang sabi ay may nagbabayad na tao na makakaranas ng kaparehas na kulam. Hindi naman din alam ni Moira kung anong balita kay Jay dahil hindi na niya ito nakita pa ulit. Kahit kamag-anak nitong naging konsentidor dahil may nakukuha na pera kay Denise noon, hindi na nagparamdam. Para silang bula na bigla na lang naglaho matapos magkabukingan. Nung lumipas ang halos 3 buwan, naging maayos ang katawan ni Denise. Unti-unting lumiit ang mga bukol. Nakabawi na rin siya ng lakas. Nakakakain na, pero minsan hirap makatulog dahil lagi siyang umiiyak kahahanap kay Jay. Pinabayaan na siya ni Moira dahil mahirap nga namang pilitin ng isang tao na makalimot sa isang pag-ibig na kinabaliwan nila. Hanggang sa isang araw, nagkausap ulit silang magkaibigan. Ayoko na. Anong ayaw mo na? Makakaya ko pa bang magsimula? Kaya ko pa bang mabuhay? Ako naniniwala ako na kaya mo. Hihintayin mo ba ako hanggang sa maging okay ako? Oo naman. Kaya nga tayo magkaibigan, di ba? Parang gusto kong magpa-psychiatrist. Hindi ko na talaga kaya eh. Hindi ko siya kayang labanan ng ako lang. Baliw na ako, no? Nakakaya naman kung malalaman ng mga tao na dahil lang sa pagmamahal, nagpa-psychiatrist. Bakit kailangan mong isipin ang sasabihin nila? Ikaw ang alalahanin mo, ang sarili mo. Kasi kaming mga taong nagmamahal sa'yo, hindi ka namin huhusgahan. Mas mabuti pa nga yan. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mong handa kang ayusin ulit ang buhay mo. Bihira lang yan, ang pagtanggap na kailangan mo ng tulong. Okay lang yan. Okay lang magsimula ulit. Basta, nandito kami para sa'yo. Best, salamat ha. Sorry din kung nakaka-stress ako. Please, hintayin mo ako hanggang sa kaya ko na ha. Huwag mo akong iiwan. Hindi kita iiwan. Tutulungan pa kita hanggang sa makarecover ka. Kaya nga tayo BFF, di ba? Ang tanga ko kasi no? Hindi na ako natuto. Ilang taon na ako. Dami ko pang maling desisyong nagawa. Ang laki ng problema na pinapasan ko sa pamilya ko. Ngayon, yung kapatid ko at papa ko, silang pumapasan doon sa mga utang ko. Tapos ako, ito, hindi na makilalang sarili. Grabing pagkahibang ko. Normal lang naman magkamali. Ganyan talaga ang buhay. Madadapa pero babangon. Ang mahalaga, hindi ka papayag na hanggang dyan ka na lang. Nagkamali ka at habang buhay ka, may pag-asa pa para magbago. Wag mo na lang uulitin yung ganyang klaseng pagkakamali, ha? Matuto ka na lang. Hayaan na lang nating balikan ng karma ang mga taong nanira ng mental health ng iba. Kung may karma ka mang pagbabayaran, meron ding nararapat para dun sa iba. Naging malaking tulong ang presensya ni Moira. Siya ang isa sa naging sandigan ni Denise para makabangon. Hanggang sa panahong kasalukuyan, unti-unti pa ring bumabawi si Denise sa sarili niya. Nagkaroon na siya ng bagong trabaho, kaya nakakabayad na siya ng mga utang niya. Iniwan na rin niya ang dating tinitirhan nila ni Jay. Hindi na rin niya alam kung anong balita rito. Nawala si Jay na parang kahit isang bakas niya, walang matagpuan. Ganon siya nagpakalayo-layo. Minsan, gusto ni Denise malaman ang kalagayan nito, kung masaya na ba sa buhay niya kasama ang tunay na asawa at pamilya nito. Pero napagtanturin ng dalaga na wala naman ng saysay kung magkakaroon pa ulit siya ng balita. Ang mahalaga na lang kay Denise, unti-unti niyang nakikilala ang sarili niya. Ayaw na muna niyang magmahal dahil natatakot siyang maulit ang pagkahibang niya. Ang gusto ni Denise, bumawi sa mga taong hindi siya iniwan. Mahalin ang mga taong totoong nagmamahal sa kanya. Minsan talaga, may mga pagmamahal na lumalamon sa isang tao. Nasusukat ang kanilang paniniwala at moralidad.
May mga nahihibang sa ideya ng pag-ibig na akala nila ay tunay na espesyal at bukod tangi. Nakakalimutan na ang isang mahalagang klase ng pagmamahal. Ang pagmamahal sa kanilang sarili. Walang taong naging tanga agad sa pagmamahal. Minsan kasi, sa sobrang paghahangad nila nito, nawawala na sila sa katotohanan. Naiiwan sila sa mga maliliit na detalye sa isip nila na unti-unti nilang ginagawang katotohanan. Sa ganitong paraan, nakukumbinsi nila ang sarili na normal lang ang mali dahil wala raw mali kung nagmamahalan. Binubuhat nila ang isang relasyon para lang magmukhang maganda sa paningin ng iba. Inuubos nila ang sarili para manatili ang taong mahal nila, kahit kapalit na nito ang kanilang dignidad, kapayapaan at respeto sa sarili. Ngunit hindi lahat ng pinanggagalingan ng isang pagkakamali ay sapat na dahilan para ito'y maging tama. Totoong may mga sugat, takot at kakulangan na nagtutulak sa isang tao na gumawa ng mga bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Pero responsibilidad pa rin nating piliin ang tama kahit mahirap. Hindi pagmamahal ang dahilan para saktan ng ibang tao o maging bahagi ng relasyon na may ibang masasaktan. Kung may isang aral na dapat tandaan, ito ay ang katotohanang walang pag-ibig na karapat-dapat ipaglaban kung kailangan mo munang isuko ang iyong konsensya at pagpapahalaga sa sarili. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang marunong magmahal ng iba. Marunong din itong rumespeto sa sarili at sa kapakanan ng ibang tao. Kaya tandaan, hindi kailanman magiging tama ang makipagrelasyon sa taong may asawa o may ibang karelasyon na. Bigyan ng respeto ang sarili at huwag maging hibang na kaibigan. Kayo ba mga apo? Anong pananaw nyo sa ating kwento? Nasubukan nyo na bang magkaroon ng hibang na kaibigan? Ano ang inyong ginawa para mabago sila? Ibahagi nyo na yan sa amin, kasama ang inyong opinyon tungkol sa ating bagong kwento. Naway, may hatid itong magandang aral sa inyo. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pagsuporta mga apo.